Lunes noong nakaraang linggo nang ibalita namin kung paano nabangga umano ng bus ang lalaking ito matapos umanong mambastos ng isang ginang sa barangay E. Rodriguez, Quezon City. Pero ngayong araw, lumapit ang kapatid ng lalaki sa GMA News at sinabing hindi simpleng aksidente ang pagkabangga sa kapatid. Sa CCTV footage na ibinigay sa kanya ng isang establishmento, makikitang tumatakbo ang lalaki at hinahabol ng dalawang kabataang lalaki. Kitang tila sinusuntok siya sa likod ng isang humahabol. Sa isa pang CCTV, kitang nagdire-diretso ang lalaki sa dadaanan ng isang paparating na bus, kaya nabangga siya. Sinadya yun, sir. Kasi may suntok at may tulak eh. Tapos nung sinuntok ng dalawang beses, yung pangatlo tinulak, sir, ng parating na bus. Alegasyon ng kapatid, tila ipinagolang bahala ng barangay ang insidente lalo pat ang CCTV footage na ito kanila daw pinabubura. Yung sa CCTV footage, ba sinabihan nila yung establishmento na ipabura. Bakit sa palagay nyo ganun? Kasi tingin ko, sir, parang pinagtakpan yung kaso, sir eh. Pinagtakpan niya yung tunay na nangyayari. Nakainom nga daw ang kapatid noon para ipagdiwang ang karawan at Father's Day. Kung may alegasyon anya sa kapatid, hindi ito dapat itinulak. Walang nagpaalam sa amin na na-disgrasya yung kapatid ko. Kinabukasan ko na nalaman, sir. Desidido raw siya magreklamo sa pulisya para maimbestigahan ang nangyari. Itinanggi naman ng barangay E. Rodriguez ang paratang. Walaan nila silang kailangang pagtakpan kahit pa purok leader nila ang umano'y binastos ng nabundol. Wala daw talaga silang CCTV ng pangyayari bago mabangga ang biktima dahil bagong kabit ang kanilang mga kamera. Yung CCTV, yung bandang New York, tsaka Ermin Garcia, June 23 lang po talaga siya nagkaroon po ng CCTV. Wala pong pantatakip si Kapitan at Barangay po. Kasi yung mga kailangan po niya ni Sir at ng Genesis bus, yun naman po ibinigay namin. Ang ginang na unang binastos umano ng nabundol, sinabing anak niya ang isa sa mga binatilyong humabol dito at pamangkin ng kanyang kinakasama ang isa pa. Siyempre tayo bilang nanay, pinagtatanggol lang din po tayo ng anak natin. Hindi ko naman po akalain na mapupunta sa ganito o ganitong aksidente po. Kahit po ako nalulungkot sa nangyari kasi unang-una kasi ako yung binastos. Wala daw siyang masasabi sa alegasyong itinulak ang biktima papunta sa paparating na bus dahil hindi naman niya nakita ang pangyayari. Ang 13 taong gulang na anak, traumatized pa rin daw sa nangyari. Ngayon po hindi ko napapapasok. May pambubuli sa Facebook. Wala naman po kami magagawa. Makikipagtulungan nila sila sa investigasyon ng pulisya at handang makipag-usap sa pamilya ng lalaking nabangga ng bus.